usapan natin ang mga bagay-bagay para hindi kayo napaiikot-ikot ng mga ng corporate mainstream media na parang kulangot ba. Ayan. So pag-uusapan natin ang maraming bagay-bagay. Okay. So alam niyo naman na si dating presidential spokesperson Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa Netherlands. Okay. So maraming nagtatanong, ano ba yung asylum? Usually, ang alam ng karamihan, ang asylum ay para lang sa mga refugees. At ang tingin nila sa mga refugees ay ito yung mga taong umaalis lamang ng gera. Okay? Pero malawak po ang ibig sabihin ng asylum seeker. Okay. So, papakita ko lang ito para makita ninyo ang ating mga sources dahil mahirap na. Okay. So, ito ay galing sa UN agency na nangangasiwa ng refugee, UN Refugee Agency. So, ngayon, ang asylum po kasi, matagal na tong protected right. Okay. So, ngayon, ang pwede ka mag-seek ng asylum when you are in danger of persecution or danger sa iyong country of origin. Okay. Country of origin. Okay. So, malawak yung ibig sabihin ng persecution. Usually, ito ay tied sa... Okay, I'm gonna show you, ha? Usually, ito ay tied, for example, sa iyong ethnicity, sa iyong race, sa iyong political opinion, or any opinion imputed on you, ibig sabihin ina-associate sa'yo. Okay. And of course, membership in a social group. Okay? So, pwede diyang, medyo nag-evolve na ito, pati yung pagiging LGBT, pwede na siya maging basihan para mag-apply ng asylum, but not all countries recognize it. So usually, this is the traditional basis, no? Na ikaw ay mag-face ng persecution or harm base sa race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. Okay. Now, si Harry Roque, nag-apply na siya ng asylum sa Netherlands. Diba? Bigla na lang siyang sumulpot sa Netherlands. Okay. So, ngayon, na-approve na yung kanyang, hindi pa naman na-approve yung asylum, pero na-approve na yung pagsisimula ng process. So, pumirma na siya, nandun na siya, and because nag-uumpisa yung process, hindi na siya pwedeng ibalik, hindi siya pwedeng kuhanin sa Netherlands ng gobyerno. Okay? Why? Because of the principle of non-refoulement. Okay? But English speakers pronounce it as non-refoulement. So yung mga sinabi ni Harry Roque. So ano yan? Ano ibig sabihin ng principle na yan? So let me show you a short video about it para naman maintindihan nyo siya. What is non-refoulement? Non-refoulement pala sa English. Ay, ano nangyari? Ano nangyari? Ba't hindi siya nagpi-play? What is non-refoulement? So basically, ano ba yan? Ang naglalag siya. So anyway, so ang principle of non-refoulement, hindi nga siya po pwedeng ibalik, okay, habang ang asylum process ay hindi pa natatapos. Okay? And it is, ang sabi ng iba, meron na itong status sa international law as jus cogens. Ibig sabihin ng jus cogens po,
na na status, ito po ay isang norm na hindi ka pwedeng mag-derogate. Ibig sabihin, no exception. Okay, 'di ba? May maraming karapatan na may exceptions. Halimbawa, public order, public moral, legitimate state security, etc., etc., etc. Pero ang non-refulma, sabi nila, may status na raw to ng jus cogens. Pero hati pa dyan ang mga international legal scholars. But anyway, ang ibig sabihin niyan, hindi ka po pwedeng ibalik sa country of origin mo habang may umaandar na asylum request. Okay. Matagal yung asylum process. No? Usually, sabi nga ni Harry Roque, sa kanya, baka tumagal yan ng 1 year and 6 months. And sa Europe, pag na-deny ka ng asylum request, halimbawa sa Netherlands, pwede pa yang i-escalate sa European Court of Human Rights. So, mas lalo pang tatagal. Ngayon, anong option ni Harry? Kung si Harry ay hindi ma-approve ng asylum, like for example, si Joma Sison. Si Joma Sison po, siya po ay na-reject ang kanyang asylum request sa Netherlands. Pero umakyat ito ng European Court of Human Rights. So, merong ibang category other than asylum in order for you to stay in Europe. So, kaya exercise in futility na itong gusto nilang gawin kay Harry Roque. Okay? Because maraming layers sa European Union ng protection of people fleeing their country of origin because of race, ethnicity, religion, nationality, and of course, political opinion and social status, membership in a particular group. Okay, ano yung mga pasok dito kay Harry Roque? Maraming pasok dito kay Harry Roque. One is political opinion dahil critic siya ng administration. At alam naman natin na yung administration, in the past 3 years, wala silang ibang ginawa, kundi talagang usigin ang kanilang mga kalaban. Meron pa, social group, because Harry Roque is identified as a Duterte supporter. Duterte supporters is considered a social group under international law. Okay? So, yun ang dahilan, nakaangkla dyan, of course, kailangan ay merong well-founded risk of persecution based on those categories. Of course, hindi naman dahil sa race ni Harry Roque, hindi rin dahil sa nationality, hindi rin sa religion niya, pero dahil ito sa social status, yun nga, membership in a social group, and ayun na nga, Duterte supporter. Okay? And political opinion because si Harry Roque ay critic ng administration. Ngayon, ano ba yung standard para ma-approve ang asylum request? Ang standard actually ay ang tinatawag ng well-founded risk of persecution or harm. Okay. Anong klaseng harm? Harm, kung meron kang reasonable possibility. Remember, ang standard lang ay reasonable possibility na ikaw ay, pag binalik ka sa country origin mo, ikaw ay makakadanas ng torture, cruel, degrading, and yung iba pa nilalagyan pa ng humiliating treatment. Okay. So, actually under siya ng degrading, pero yung ibang bansa, hinihiwala yung degrading and humiliating. Okay. So, yun nga, cruel, torture, cruel, degrading, humiliating treatment based dun sa category na kabilang ka. Halimbawa, part ka ng social group, and in Harry's case, yung kritiko ng administration or being a Duterte supporter, and of course, political opinion, your criticisms of the government, of the administration. Okay,
So, ang kailangan lang niya, reasonable possibility and well-founded risk. Yung well-founded risk, dalawang part yan na interrelated. One is subjective. Okay? Subjective. Base sa iyong uh, um, uh, pakiramdam, hindi ba? So, ano yan, si Harry Roque ay magpe-present yan, and any asylum seeker, kailangan nilang mag-present ng bakit mo pakiramdam na pag inuwi ka sa bansa mo, ikaw ay mag-face na there is a reasonable possibility that you will face torture, cruel, inhuman, degrading, or humiliating treatment. Okay. So, bahala na si Harry Roque doon kung paano niya ipepresent yung case niya. Just to give you an information, no? Nung panahon ni PRRD, there are people who actually nag-seek sila ng asylum sa ibang bansa because of the war on drugs. And I know a case in the Netherlands. Ganito pa yung eksena nun, ha? Nag-fofuta. Nag-shockpox sa Netherlands on a tourist visa. Okay? Tourist visa, nag-shockpox sa Netherlands. Nahuli ng pulis. Bawal kasi yon. Bawal kasi yung sa Netherlands naman trabaho yung pagiging shockpox, pero hindi ka pwede magtrabaho na tourist visa. At kailangan registered ka kung mag-shockpox ka. So, nahuli siya ng pulis. Ang ginawa ni Akla, para hindi siya i-deport, nag-seek na lang siya ng asylum sa Netherlands. At ang kanyang naging basihan, dahil meron siyang kakilala na nasa natokhang, nasa drugs watch list, ganyan. So, natatakot siya umuwi. Pak! Nabigyan siya ng asylum. Ganun lang ang tsikahan. Okay, ganun lang yung tsikahan niya. Well, totoo naman yung war on drugs, tas ang daming press reports, hindi ba? So ngayon, itong kay Harry Roque, so pinaprocess na yung asylum niya. And just so you know, di ba may mga press reports? Naalala niyo yung Polvoronic video? Yung Polvoronic video na pinalabas noon sa US, na nandun si Harry Roque. Tapos, may mga nagsasabi na si Roque may kasalanan niya, di ba may mga media report. Tapos ang sinasabi pa, AI-generated yung Polvoronic video na pinalabas dun sa US na nandoon si Maharlika and si Harry Roque. Matalino si Maharlika. So, ang ginawa ni Maharlika, bago pa ang lahat na ito, alam naman niyang siya ay uusigin. Si Maharlika, pina-authenticate niya na yung video bago ipalabas. Okay? Kanino niya pina-authenticate kay Maharlika? Sa mga forensic experts sa United States, sa California. Yung mga forensic experts na yon, ito talaga yung mga kinukuha ng korte in order to authenticate a video. Okay? Authenticate yung kung AI ba, etc. So, top-notch talaga to. Ngayon, in-explain na yan ni Maharlika dati sa blog niya. Okay? Now, and true enough, sabi nung forensic experts, hindi siya AI. Totoo yung video. Okay? So, pinabulaanan yung sinabi noon ng gobyerno na AI-generated yung Polvoronic video. Pero, ang sabi ng mga forensic experts kasi na yon, hindi niya pwedeng i-release in public yung authentication. It can only be used in a court of law or in a legal proceedings. So ngayon, syempre, naghihintay naman si Maharlika na mademanda siya because of that video. Wala nagdidemanda. Wala nagdidemanda. Ngayon, itong si Harry Roque, kasi tinag yan si Harry Roque sa isa sa mga mastermind kuno diyan sa video, 'di ba? Yung mga sinasabi nila noon, nililink siya. So ngayon, ang ginawa ni Maharlika, pumunta siya ng Netherlands, dala-dala niya yung authentication. So ngayon, yung authentication ng Polvoronic video kasama na doon sa inattach doon sa asylum application ni Harry Roque. So, ayun ang eksena. Okay, now, syempre may subjective, no, assessment, yung well-founded risk. Sasabihin mo talaga, magbibigay ka ng, it's a narration, okay? Tapos merong objective part. Yung objective part, hindi lang to base sa feelings mo,
Hindi lang to base sa takot mo. Okay? Ano yung objective part? Kailangan magbigay ka ng mga example, no? Na hindi lang base sa feelings mo. Kailangan magbigay ka ng evidence na meron talagang banta sa'yo, may persecution na nangyayari. And of course, yung evidence dyan, hindi po ito proof beyond reasonable doubt. Well-founded risk, there is reasonable possibility. So, magbibigay ka ng political climate. I-describe mo yung political climate dun sa bansa. I-explain mo yung pattern of behavior ng gobyerno. At pag sinasabi ko ditong gobyerno, hindi lang ito yung executive, pati na rin legislative, pwede na rin judiciary. Okay? Mas malala kung yung tatlo magkakasama. Ngayon, mas malala pa kung isasama po pa yung mainstream media. Anyway, bakit mas malala? Syempre, papakita mo na yung mainstream media masyadong align ito sa administration. Hindi nila binibigyan ng boses yung mga Duterte supporters. They're not representing them in a fair light. Nakikijoin ang mainstream media sa pag-persecute ng opinions ng mga Duterte supporters. Kasama yan dyan. And true enough, lahat yan documented. Hindi ba? Totoo naman yan, lahat yan documented. So ngayon, meron pa isang magpapalakas, yung pattern na similar sa'yo. Halimbawa, meron na bang nag-apply ng asylum sa ibang bansa under this administration? Okay, because of fear of persecution or harm. And true enough, meron na. Okay? At hindi ito nire-report ng mainstream media. So, ang isa sa mga unang nag-apply, okay, ang isa sa mga unang alam nating nag-apply ng asylum ay si Sheena. Okay? Si Sheena. Ayan si Sheena. Okay? Ordinary citizen, natatakot ako. Ayan si Sheena. Okay. Yang Blandina Bonnevie. Yung Blandina Bonnevie, explain namin, no? Kasi hindi naman kasi ito dinidiscuss ng mainstream media. Kaya nga, mapapalakas talaga na yung mainstream media ay kasabwat ng administrasyong VVM sa pag-persecute ng mga kalaban nila. Okay. Sino yan si Sheena? Okay. Si Sheena po ay partner po ito ng isang negosyante na si Francis Chua. Si Francis Chua, according to Sheena, partner lang kasi hindi sila kasal, pero may anak sila. According to Sheena, ito si Francis Chua, government contractor ito. So, ibig sabihin, meron tong mga mahilig ito sa mga government projects, iba't ibang administrations. Huwag kayong masyadong ano. Ngayon, yung Francis Chua ay kaibigan ni First Lady Liza Marcos. Okay. Ngayon, bakit ngayong itong si Sheena ay nag-apply ng asylum? Sabihin nyo, bakit? Everybody now in the comment section, i-type ninyo, bakit? Bakit si Sheena ay nag-apply ng asylum? Okay. So, papakita uli natin yung itsura ng napakagandang si Sheena. Okay. Ayan si Sheena, di ba? Napakaganda. I believe si Sheena ay isang Cebuana. Please correct me if I'm wrong. Ayan, ang dami na nagbabakit. Okay. Kasi ganito po ang storya ni Sheena. Okay. Iaano ko lang, papaigsiin ko lang ang story ni Sheena. Pero ang tagal-tagal na itong kinukwento ni Maharlika. Okay? Yung kwento ni Sheena. Ang tagal-tagal na kinukwento ni Maharlika, siguro 2 years na. 2 years na. 2 years nang nagkukwento si Sheena. Ay, si Maharlika pala. Okay, ang buod, the summary of Sheena's plight ay ganito. Si Sheena ay umalis ito ng Pilipinas.
Okay, umalis ito ng Pilipinas kasi nga, according to her, kasi itong si Francis Chua, may mga death threats. Okay, may mga death threats. Kuning-kuning. Ganyan. So si Sheena, umalis na ito. So, ang last destination niya bago siya nag-apply ng asylum sa Belgium ay sa Turkey. Turkey. Ngayon, anong naging problema? Ang naging problema, itong si Francis Chua ay may iPad. Okay, yung Francis Chua na nangungumisyon sa gobyerno ay may iPad. At ang nakakaloka, yung iPad na yon, nandoon yung mga transacciones. Transacciones galore. Okay? At ang nakakaloka pa niyan, yung iPad, syempre, pag Apple ka, di ba, yung mga Apple, yung ecosystem ng Apple products mo magkaka-connect. Syempre, yung iPhone mo nakakonect sa iPad mo. Syempre, gusto mo integrated, di ba? Ganyan naman ngayon, di ba? Kaya kayo, kung may gagawin kayong mga kasalanan, huwag niyong i-integrate yung mga technologies ninyo. Hiwa-hiwalayan ninyo. Hindi ba? Anyway, so naka-integrate. So habang nag-chumichika, nag-a-appear din dun sa iPad. Nakalimutan ngayon siguro ni Francis Chua na hindi niya dinisconnect yung iPad doon sa kanyang Apple ecosystem. Yung iPad na yun, binigay niya sa anak niya. Nakasama ni Sheena. So, syempre, naloloka yung mag-ina. Ano ito? Ganyan. So, ngayon, si Francis Chua ay friendship ni First Lady. Okay. So, hindi pa sila umuupo sa pwesto. Nagmamaniobra na si Ma'am Shi. Okay, hindi nyo dito malalibel because ito ay documented. May document na pwede ipakita from Belgium. Ngayon, syempre, kailangan makuha yung iPad. Ngayon natin si Sheena kasi, pinababalik niya. Una, ini-entice mo nang bumalik. O bumalik ka na. Kasi, ito si Sheena, sinampahan ng kung ano-anong kaso. Illegal recruitment, ganyan. Para lang siya ay matimbog. Alam nyo na. Ngayon, parang carrot, sinabi sa kanya, umuwi ka na dito kasi wala na yung kaso mo, ida-drop na. Matalino si ate. Maganda na. Matalino pa. Fatal combination. Ayoko nga. Ganyan. So, ngayon, ito si Ma'am Shi, nung nakaupo na umuwi, and ano ba yan? Nung umuwi na siya, nung umupo na sa kapangyarihan si Ma'am Shi, isa yan sa kanyang mga battle order of the day. Okay? So, anong gagawin? Kailangan i-extract ang mga bata sa Turkey. Okay? Yung ilang bata sa Turkey. Lalo na yung mga minors, no? Or yung mga wala pa sa wastong edad. Okay. So, pero ang target talaga dyan ay yung iPad. Para tayong Mara Clara. Remember, mga 90s, naalala nyo nung 90s, yung Mara Clara, ang issue doon ay diary. Ito, ang issue dito ay iPad. Okay. So, ngayon, maraming chika dito yung parang yung ambassador noon sa, Philippine ambassador daw noon sa Turkey, ayaw niya makipag-participate kasi nga, this is illegal. Syempre, alam niyo naman ng mga New Yorker, it's either my way or the highway. O diba? So ngayon, so nagtagumpay ang alindog ni Ma'am Shi.
Okay, nagtagumpay ang alindog ng ating unang ginang. So, sino ang kanyang ginamit sa extraction? Ang ginamit niya sa extraction sa Turkey ay AFP. Alam niyo na. ISAF, okay. Yung intelligence arm ng AFP, ginamit ni Ma'am Shi. Okay? Meron niyang audio recording na ayun nga, ma-extraction, pinalabas na rin niya ni Maharlika paulit-ulit, ayaw i-report ng mainstream media. Okay. Ngayon, nagtagumpay sila. Nagtagumpay ang extraction. Nagtagumpay, nakuha yung mga bata. Okay. The problem is, hindi naman sila nagtagumpay, nakuha yung iPad. Okay. Ngayon, itong si distressed mother, okay, itong si distressed mother, humingi ito ng tulong. Siyempre, dahil itong si Ateng, kilala nyo ito, ay nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, senadora lumalaban sa mga kababaihan, si Senator Risa Ontiveros, sinulatan niya. Siyempre, ikaw nagpipresenta na lumalaban para sa mga kababaihan, di ba? Dead ma. Dead ma si Ateng, si Risa, dead ma. Okay. And syempre lahat 'to documented, no? Lahat 'to documented. Ngayon si Sheena matalino nakapag-apply siya ng nag-apply siya ng asylum sa Belgium. Na-approve na yung asylum niya, so yung iba niyang anak na hindi nakuha na nasa kanya, nag-aaral na sa Belgium, ganyan. Tapos siya nag-aaral na rin siya ng, I believe, Dutch language kasi nakatira siya sa Dutch part ng Belgium, sa Flemish. So, nag-aaral na siya nandiyan na siya, settled na siya, na-approve na yung asylum niya. Ibig sabihin, yung Belgium, they agree na may well-founded risk laban dito kay Sheena and family. And of course, kanino manggagaling yung well-founded risk? Sa gobyerno. Kasi meron kang inaction yung first lady ang nag-orchestrate ng extraction ng mga anak mo, ginamit ang ISAF. Tapos, humingi ka ng tulong sa isang senador na nagpipresenta na siya ang lumalaban para sa mga kababaihan at sa mga unarmed woman katulad ni Aura. Tapos, dinedma ka. Okay? So, wala na siyang matakbuhan. Tapos, yung mainstream media ayaw ibalita ang iyong nararamdaman. Kanino ka lumapit? Sa isang vlogger na nagngangalang Maharlika. Hindi ba? Tapos deadma pa rin sila, walang pakialam. So ngayon, so nakita ng Belgium na may well-founded risk, okay, ng persecution or harm laban dito kay distressed mother. Approve ng asylum. Kailangan ba niya ng proof beyond reasonable doubt? No, kailangan mo lang ng preponderance of evidence ba na may reasonable possibility na isasubject ka sa persecution or harm pag pinalik ka sa Pilipinas. Okay? And that is based on your subjective fear and objective conditions in the country. So, yan ang kauna-unahang asylum request under BBM administration sa ibang bansa, sa Belgium, pa nangyari. And, ayun na nga ang eksena. Ayun na. Hindi na nila maano si distressed mother. Kaya si distressed mother, nagpakita na siya ng Tesla. At maganda pa si distressed mother. Akala namin, baka naman hindi maganda si distressed mother kaya hindi nagpapakita. Nung nagpakita na, nilantad na ni distressed mother ang kanyang Tesla boom, nakita na natin na maganda pala siya. Maganda, persecuted,
Perfect. Okay. So, yan yung number one. So, may meron ng, um, meron ng meron ng paghuhugutan ang ibang bansa na meron ba talagang persecution and harm na ginagawa itong BBM administration. And true enough, meron ka in the face of the distressed mother. Ngayon, ano yung second na bonggang-bongga? So, meron kang Belgium, meron ding Asia na nag-approve ng asylum. I think kilala niyo na kung sino to, no? Ito ay si kay Tevez. Okay? So, recently lang ito, March 2025. March 2025. So, Timor-Leste. Okay, rejects Tevez extradition. Okay. So, asylum request din ito. So, bakit siya ni-reject? Bakit siya ni-reject? Na-reject siya because, again, there is a well-founded risk of persecution or harm. Kaya nga, ang sinabi dito ng judges, ayan, for the foregoing reasons, asan ba yung reason? Yung meron sila ditong kinote sa Constitution ni Tevez. So may mga witnesses, etc. And ang ano kasi nito is may political persecution and meron ding itong nakakabit sa well-founded risk of being subjected to torture, cruel, inhuman, degrading, and humiliating treatment. So, Article 5.3, nakabase yan sa Article 5.3. At ang malala kasi nito kay Tevez, and why this is relevant, alam nyo, ang kaso ni Tevez sa Pilipinas ay multiple murder and meron pang terrorism. Okay. Multiple murder and terrorism in relation doon sa alleged na pagtegi kay sino yung tinegi ni Tevez daw? Yung inaakusa sa kanyang tinegi niya. Yung, hindi ko kasi nasundan tong issue ni Tevez. Sino bang? Tevez. Multiple murder. Okay. Multiple charges of the alleged killing of Negros Oriental Governor o si Degamo nga, si kay Ruel Degamo. Ngayon, ang nakikita natin dito kay Tevez, mas malala ito. Okay? Mas malala ito doon sa condition ni Sheena. Why? Dahil ito ay, ang implicated na dito is judicial system. Okay? The judicial system of the Philippines. Kasi naano na siya may warrant of arrest, and of course, DOJ yung nag-request, etc. Pero hindi unanimous yung judges sa pag-reject ng extradition request because nakakita sila ng well-founded risk. Okay, well-founded risk na pag binalik si Tevez sa Pilipinas, there is a reasonable possibility that he will be subjected to cruel, inhuman, degrading, and torture. Humiliating, degrading treatment and torture. So, yun na naging basihan. So, meron kang Belgium, meron kang Timor-Leste, and these are two different countries in terms of development. So, meron kang super highly developed country and still very developing country na nakakita ng same findings. Ibig sabihin, swak sa banga. Kasi usually, yung mga asylum, yung mga gusto mag-asylum, pumupunta yan lang ng highly developed countries. Kasi nga, awa-awa ka lang dyan, awa-awa effect, ganyan, okay ka na. Mas mataas yung chances na makakuha ka ng asylum sa highly developed countries, especially European countries. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung maraming nagre-request ng asylum, sa European countries sila pumupunta.
So how do people seek asylum? Actually, you can just enter an embassy anywhere in the world and then ask for an asylum. Pasok ka lang. Parang sabihin mo lang, I am an asylum, I would like to seek an asylum. Pak! Ayan na yan. Hindi ka nila pwedeng tanggihan. Ipaprocess nila yan, no? Pero usually, ang ginagawa ng iba, ayun nga, na nagta-travel muna dun sa bansang yon. And then, nung nandun na sila sa bansang yon, saka sila magsisig ng asylum. Just like, for example, si Harry Roque. Kasi Harry Roque can just enter any Dutch embassy. Pero hindi niya ginawa yon kasi nga, kasi po pwedeng harangin. Siyempre, pag nasa embassy ka, paano ka mag-travel sa airport? Baka maharang ka. Parang yun nangyari kay Julian Assange. Remember kay Julian Assange? Nung nasa London siya, gusto niyang mag-seek ng asylum sa Ecuador. Kaso nasa ano pa siya, UK. So, ang ginawa niya, pumasok na lang siya ng embassy ng Ecuador. The problem is, paano ngayon siya ililipad ng Ecuador ng embassy ng Ecuador to Ecuador? So, si Julian Assange, ang nangyari sa kanya, doon na siya tumira sa embassy ng Ecuador. Kasi embassies are considered territories of the country ng embassy. Okay? So, Ecuadorian embassy anywhere in the world is a territory of Ecuador. So, that's a principle of extraterritoriality. Okay? So, ngayon, ito si Harry Roque, hindi natin alam kung saan ba ito pakalat-kalat, di ba hinahanap nila, bigla nag-appear sa Netherlands. So, nandun na siya sa Netherlands, nag-apply siya ng asylum. And then, in process na siya, so hindi na siya pwedeng makuha ng Pilipinas. Okay. Actually, kahit hindi pa nag-uumpisa yung asylum, mahirapan pa rin ang Pilipinas kasi they have to go through extradition, and the extradition could be challenged. So, it's malaking kaduguan. And given nga na meron ng pattern ng asylum request na na-approve in 2 different kinds of countries and level of development, Belgium and Timor-Leste, 2 different cases. But both cases established na meron ng well-founded risk sa Pilipinas. Okay? Kung ikaw ay member ng opposition or you have a political opinion that is different from the government narrative. Kaya yun ang eksena dyan. May well-founded risk. So ito yung mga sinasabi nilang gagawa sila ng petition, online petition, para hindi maaprubahan yung asylum ni Roque. Actually, yung mga petition na yan, it will actually bolster yung point ni Harry Roque na there is that he will be persecuted based on his political opinion. Lalo na nakita ko yung petition, no, na alam mong pinipersecute siya because Duterte supporter siya. And that is a protected category because you are part of a membership in a social group. And being a Duterte supporter is a social group. At nakita naman na yun ang pinipersecute. Hindi ba? At grabe yung persecution because it's different aspects of society. Mainstream media, academia, government. So nagsama-sama sila. So it is a recipe for a well-founded risk of persecution. Hindi ba? Because of one's political opinion or any opinion imputed on you, social status. Siyempre, marami pang ibang aspects, no? Na magpapaigting yung asylum request ni Harry Roque. Ayoko na lang sabihin kasi nga, I don't want to interrupt our enemies while they're committing a mistake. Pero, they already paved the path for these asylum processes to be actually approved ng ibang bansa. So, yun ang nangyayari. Ngayon, syempre, magmamatigas itong gobyerno, feeling nila, ganyan. Pero yun na nga, meron kang 2 separate
approve asylum in two different countries, two different contexts, two different level of development, two different regions, one in Asia and one in Europe. So syempre, yung Netherlands, mag-iisip siya, meron nga itong Belgium nag-approve. Tapos meron pang yung Timor-Leste pa talagang sinabi na may political persecution, na may well-founded risk talaga. Yung sa Timor-Leste, si Teves, ang kaso nun, malala, multiple murder and terrorism. Ito kay Harry Roque, ano ba kaso nila dito kay Harry Roque? So kailangan, nakita niyo yung benchmark ng Timor-Leste, yung kay Teves, multiple murder na yung kaso niya. And terrorism. Hindi pa rin siya binalik ng Timor-Leste because nakakita ang Timor-Leste ng well-founded risk of persecution or harm. So ibig sabihin, Beck, siguro kung anything lower crime than multiple murder and terrorism, tiyak na swak na ma-approve pa yan lalo na dito kay Harry Roque. Kaso nyo kay Harry Roque? Wala naman kayong kaso kay Harry Roque. Wala na yan. So, ang ginawa nyo, actually, Harry Roque will be more dangerous. Kasi nga, inusig-usig nyo, ayan, nasa Netherlands siya ngayon. Tapos, nasa Netherlands si Harry Roque ngayon, di malaya na siya mas malaya pa siyang makakapag-criticize laban sa gobyerno. Hindi ba? Matitegi nyo ba yung Facebook niya? Actually, hindi rin. Mahirapan kayo. Actually, pwede pang kumita ng bonggang-bongga si Harry Roque pag pinadown niyo yung Facebook niya. Why? Dahil siya ay nasa Netherlands. Ang Facebook sa Europe ay hinahandle ng Facebook Ireland. Ang Ireland po, ito po ay within the European Union. And kung pinadown nyo yung Facebook ni Harry Roque, pwede siyang mag-file ng complaint. Okay? And baka kumita pa siya. Meron na po yung mga precedent sa Europe. Okay? So, kaya ayun na nga, you just made Harry Roque more dangerous. Hindi ba? Uusig-usigin nyo pa siya. Well, ayun na nga. Sabi ni Temat, hi sis, mag-apply ka rin ba ng asylum? No. Bakit? Di ba? Ang ano nga niyan is, pero may kilala akong dalawa pa na naka-process ng mag-apply ng asylum. Isa sa mga known allies ng Pilipinas at isa sa Europe din. So, ma-establish na maraming pattern. Siyempre, hindi ito i-report ng mainstream media dahil gusto pa rin palabasin ng mainstream media na napakaganda pa rin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pero hindi alam ng mainstream media, they are actually participating in the political persecution. Especially with their inaction. Lalo na dito, kita mo yung kay Distress Mother, di ba? Deadma sila. Si Risa Ontiveros, deadma. So, meron talagang pattern. Meron talagang pattern na it is a whole government approach to persecute. Okay? So, yun ang mangyayari. Ngayon, kung mag-apply ako ng asylum or whatever, bakit? Hindi ba? Bakit? Hindi ba? Well, I can go to any embassy right now and then apply. Hindi ba? Pero we will cross the bridge when we get there. Pero sinasabi ko sa inyo, when I cross that bridge, okay, this will be a global issue. Hindi ba? Ganun lang yun. This will be a global issue. Hindi mo pwedeng lang. Hindi magandang, Kasi, kailangan na nating wakasan itong tinagagawan. Kasi, kinokolekta ko lang naman yung mga eksena sa buhay ng mga ito. Hindi ba? We just have to actually
gather all resources. And ako pa naman, hindi ako nagdi-delete ng mga emails, hindi ako nagdi-delete ng kung anik-anik. And, ayun na nga, yung mga pautot ninyo na, kukunin ka namin, ganyan, do not think so highly of yourself on the world stage right now. Dalawa na yung na-approve na asylum request because there is a well-founded risk in the Philippines. At least dalawa, one in Belgium and one in Timor-Leste. So it's now meron talagang well-founded risk, hindi ba? Ako, yung mga nagtatanong kung mag-a-apply, well, I can if I want to dahil alam ko naman ang procedures, no? Alam ko ang mga evidence because I studied international law. And I actually have a lot of evidence that would actually not even pass the well-founded risk test, but it will actually go beyond the well-founded risk test. Dahil meron talaga, hindi ba? So mga nagtatanong, paano kung may kaso ka sa Pilipinas? Pwede ka ba mag-apply ng asylum? Ayun na nga si Teves nga, di ba may kaso, multiple murder pa, terrorism. Okay. So, ano kasi yan lahi-lahi ba yan? Tahi-tahi yan ng mga issue. Kailangan ipapakita mo yung political climate, anong opinion mo ka inuusig, kung member ka ng social group, anong social group yan. Siyempre, di ba sinasabi ko sa yung categories, race, nationality, religion, social status, or political opinions. Yung social status is membership of a group. Kung isa lang dyan, carry. Paano kung dalawa? Member ka ng social group, at tapos may political opinion. Ipapersecute ka pa because of your political opinion. Okay. Mas malaki yung more chances of winning. Okay. Yung asylum kasi, that's why I don't want to apply for asylum. I-give up mo kasi, magiging path to citizenship kasi yan sa ibang bansa And, di ba tagal-tagal kung tumira ng Netherlands, hindi ko naisipang, I thought that I could give up my citizenship. But, ang hirap. Parang, I don't want to lose, parang hindi pa ako, sa tinagal-tagal kong tumira sa ibang bansa, I thought that I could give up Philippine citizenship, and then I felt na, ang dami ko ng chances to do it, but I couldn't. Parang may kurot sa puso. Alam mo yon. So, hindi ko pa siya settled. No? Kasi ganoon ang asylum Once you apply for asylum, that's already a path to citizenship. So you have to give up your citizenship, and hindi pa siya settled sa utak ko na I would give up Philippine citizenship. So, yaan ang kaya ay hindi ko siya ina-entertain pa. Siguro if they push me against the wall, I might. Pero yun na nga, if they will push me against the wall, it's going to be a global sensation, just like the Love the Philippines video. Ganyan. Pero, yun na nga lang. Bahala kayo. Lahat kayo nagpa-participate. No? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung gangbang nila laban sa akin. Kaya, kahit saan akong pumuntang embassy right now, except the United States, I will probably be given an asylum. Alam mo yun? Wala namang asylum dito sa China. So, it's, parang ang tagal na nilang nagbigay ng asylum, 1970s, late 1970s pa. So, it's not, kasi kung gusto ko talagang tumakbo na sure ball ako ng asylum, di sana sa Switzerland na lang ako nag-aral. No? Kasi nga, na-accept naman ako sa Geneva Graduate Institute. Mag-aral noon. Dalawa kasi in-applyan ko Isa dito sa China and sa Switzerland.
Yung sa Switzerland kasi, Master in International Law, so Geneva Graduate Institute. Dito ang in-applyan ko PhD. May master's na ako. And I was like thinking, magma-masters ba uli ako? Tapos ngayon, international law naman. Kasi master's ko yung international relations. But my BA is an interdisciplinary of international law and international relations. So inisip ko, ano ba ako? Mag-Geneva ba ako to pursue master in international relations o dito lang sa China to PhD? So sabi ko, mag-PhD na ako. Pwede ko namang mag-master ng international relations after ng PhD, pero gusto ko muna mag-PhD. Ganyan. So, ngayon, kaya ako nandito, kung gusto ko lang talaga na tumakas, etc., sureball na asylum, di nag-Switzerland na lang sana ako. Natanggap naman ako doon na mag-aral. So, bakit ako natanggap? Well, ganyan talaga. Ganyan talaga kung maganda ang academic records mo, be. I-research nyo na lang kung ano ang Geneva Graduate Institute. Kung gaano kahirap matanggap. Okay. So ngayon, ayun ang eksena ng buhay. No? Yun ang eksena ng buhay. Ako naman is, naniniwala po ako na kung oras mo na. Wala po akong, to be honest, wala akong, I'm actually contented with my life. Sinasabi ko yun sa maraming tao na, if I don't wake up tomorrow, I would still be happy because I have done a lot with my life already. Parang anything beyond what I have achieved will already just be icing on the cake, or cherry on top, ganyan. Pero the rest, parang okay na ako, contented na ako sa buhay ko. Parang nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Alam mo yon. I'm happy. I have achieved what I wanted to achieve. And tapos, ang dami nyo pa dito na nahuhumaling sa aking alindog. Aminin nyo na hindi kayo nakikinig sa akin dahil kayo ay may natututunan, kundi nahuhumaling lang kayo sa aking alindog. Charot! Okay. Kaya yun na nga. Yun ang buong katotohanan ng buhay. Okay? So, para lang po sa kaalaman ng lahat, mag-check tayo kasi ang daming nag-aantay kung tayo ay nakalagpas na umabot na ba tayo ng 500 million views. Malapit na po tayo. Nasa ano na po tayo? 467,172 views. Ito po yung 90-day metric. So, ilang millions na lang mag-half a billion na tayo. So, about 64 billion. 64 million. About 64 million views, makukross na po natin ang half a billion views. So, dahil po yan sa inyong very engaged activities sa ating page, at sa inyong pagpapakalat ng alindog, ng moisture. Alam niyo naman, spread the moisture, hindi ba? Spread the moisture. So ayun lang po ang eksena. Kaya nga, ayun na nga, na anything, pinapayo ko sa gobyerno ng Pilipinas, si Teves may multiple murder, terrorism, na-approve yung asylum niya, Timor-Leste pa yan. Si Sheena, nasa Belgium, na nag-apply din ng asylum dahil may well-founded risk laban sa BBM administration, na-approve din yung asylum. So, ibig sabihin, dalawang bansa, different na mga bansa, naniniwala na may well-founded risk sa Pilipinas. So, mamili ka lang kung saan mo gusto pumunta. Pwede ka mag-apply sa Belgium, pwede ka mag-apply sa Timor-Leste. Actually, pwede ka mag-apply sa iba't iba. Pero alam ko, meron ng dalawa. Meron dalawang in process. Yung isa sa isang alay ng Pilipinas, hindi sa United States. Yung isa sa Europe. I think meron pang isa din sa North America. So, malaki yung evidence ba na ma-approve sila because sa pinakita ng Congress, pinakita ng Senado, pinakita ng Executive Department, sa kung anong ginagawa nila sa mga Duterte supporters.
including mainstream media. So, ibig sabihin, there is a whole nation persecution approach. Wala nang sandalan. Wala nang sandalan yung mga tao kahit mainstream media. Malala yun. Malala yun. Tapos, syempre, meron pang mga iba pa na evidence ba. Hindi ko na lang sasabihin kung ano dahil bakit? Kayo naman, ginawa niyo naman ng bonggang-bongga. So, ayun na nga, we have, what's this? Ayun na nga sinabi ko, di ba? I know international law. I know, I've studied it. A nga ako. A nga ako sa public international law. And, I studied it. I know the procedures. And, ayun na nga, na sabi ko, wala din sila dyan kay Harry Roque. Ang baba ng test ng asylum, well-founded risk, reasonable possibility. Okay, can you imagine reasonable possibility lang yon ha? And, ayun ang eksena. Tapos, meron ng established pattern. Okay? Yung kay Sheena, and yung kay Teves. And of course, yung mga decisions dyan, I'm pretty sure kukunin ni Harry Roque yan. Kukunin niya yung decision ng asylum ni Sheena sa Belgium, ni Teves sa Timor-Leste, para evidence ba na similarly situated person. Kasi similarly situated sila ni Sheena and Teves because pareho sila ng reason, well-founded risk of persecution or harm sa Pilipinas, brought to you by your government. So, ayon ang eksena sa buhay. Si Maharlika po, hindi po nila yan ma-extract dahil yun po ay US citizen. Kung gusto nila, kasuhan nila si Maharlika sa United States. Kung mag-jury trial, broadcast na naman yan. Magkakaungkatan na naman tayo ng mga Jehovah, hindi ba? Actually, ang daming sinampang kaso laban kay Maharlika sa US. Libel, etc. So, yun ang eksena ng buhay. Ayan, yung pamilya ni Percy Lapid, nag-apply na rin ng asylum sa United States. So, ayun din, well-founded risk of persecution or harm. So, very telling yon kasi, ba't ka nag-apply ng asylum? Kasi, ibig sabihin, hindi sila mabibigyan ng protection ng gobyerno sa Pilipinas. Kaya sila nag-apply ng asylum. Yun Hindi ba? So, ibig sabihin, marami na nga. Tapos, iba't ibang bansa pa ang nag-approve. Can you imagine? Timor-Leste? Ang bata-bata ng Timor-Leste. So, pwede ba yun? Pareho ng findings ang Timor-Leste and Belgium na may well-founded risk of persecution or harm sa Pilipinas. Kaya sila nagbibigay ng asylum sa mga Pilipinong nagsisik ng refuge sa bansa nila. So yun lamang po. Maraming salamat at huwag na po tayong magpapabudol muli. Kailangan po tayong magsalita at ako naman po ay magsasalita ako hanggang kaya po ng aking moisture. So, manalangin po kayo na manatili pong aking moisture. Happy Sunday, and may God save the Philippines.